Kanya-kanya po yan. Kasi ayaw po ng kaaway na ikaw ay naririto. No? So kung ikaw ay narito, ay pagpasalamat po natin yan sa Panginoon. Sabi mo sa dalawa mong katabi, thankful ako kasi nandyan ka. Nandyan kayo. Yan. Yan. So, tayo po'y naniniwala na tayo po ay pinananagumpay ng Panginoon. Ang lahat ng pinanagumpay ng Panginoon, palapakan mo si Lord ngayon. Amen. So last week po, pinag-usapan po natin the power of constant prayer. Sino po dito, naranasan mo ang kapangyarihan ng panalangin ngayong buong linggo? Amen. So meron tayong mga answered prayers. May mga bagay tayong sinurprise tayo ni Lord kasi tayo ay nag-pray. No? Some of you, yung answered prayer mo, naririyan katabi mo. Nandito siya ngayon dahil pinag-pray mo. Some of you, yung prayer, you're praying for provision, nag-provide si Lord. Some of you, yung prayer mo, may kabigatan ka sa puso, inalis ng Panginoon. No? So, ang Diyos po ay mabuti na tumutugon sa ating prayer. And 2 weeks ago, pinag-usapan po natin ay weapons ng kaaway laban po sa atin at weapons natin laban sa kaaway. No? So, ako po'y naniniwala, tayo po ay nasa season ngayon na tayo po ay pinaghahanda ng Panginoon sa mga battle na nangyayari. Kasi tuloy-tuloy po ang laban. Naniniwala po ba kayo doon? Tuloy-tuloy. Palagi pong may laban, hindi po tumitigil. At makikita po natin, mula pa po ng mga nakaraang linggo, tayo po ay tinuturuan ng Lord ng laban po sa kaaway. Ngayon, kilala niyo po ba or alam niyo po ba ang pinakamakapangyarihang weapon ng kaaway na pwedeng gamitin sa iyo? Tanong ko po sa inyo, isang palaisipan, pag-isipan niyo po ngayon. Alam mo ba ang pinakamakapangyarihang weapon na pwedeng gamitin sa iyo ng kaaway? Sino po nakakaalam? Ay, ulit, mali pala ang aking tanong, sorry. Pinakamakapangyarihang weapon na pwedeng gamitin sa iyo ng kaaway. Panglaban sa iyo ng kaaway. Tingin niyo po. Sirit na po. Ang sagot po ay ikaw. Sabi mo sa kanila mo, ikaw. Yung may paninindak, ikaw. Naalala ko po nung mga bata kami, meron pong kwento ng aking mga tito-tita ng, hindi ko alam, horror story po yun, panakot sa amin, naputulan ng daliri, ang salarin sa dulo, ikaw, ganyan. Takot na takot kami mga bata. Kasi ikaw pala yung salarin doon sa storya. At alam niyo po ba ang totoo? Sa battle po na nangyayari, ngayon pong sa ating buhay bilang mga Kristiyano, hindi katabi mo yung pinakamatinding weapon ng kaaway laban sa'yo. Hindi rin yung sunod sa katabi mo. Hindi rin niya nasa likod mo. Hindi rin niya nasa harapan mo. Hindi rin kung ano mang pwede mong isipin. Ang pinakamatinding weapon na pwedeng gamitin sa'yo ng kaaway ay ikaw. Sabihin mo sa sarili mo, ako. Yan. Ako. So walang iba. Huwag niyo akong sinisisi. Sabi ng iba, ikaw. Yan. So tayo po yan, mga sarili po natin. Kaya, ang gusto po ng Panginoon, pahinain yung weapon na yan. So, kung meron pong kalaban, sabi nga po nung, hindi ko alam kung narinig, kahapon or kanina, kahapon nga, na bakit hindi na lang patayin ni Lord yung kaaway natin. Alam niyo po ang totoo, kasi pag lumikha po si Lord, sabi sa Bible, eternal na po yun. Hindi niya po pwedeng lusawin yung mga bagay na nilikha niya. Kaya nga po si Satan, kahit nagloko po siya, hindi niya po nagpitik ng kanyang daliri at maglaho ka na dahil rebelde ka, maglaho ka na. Hindi niya paglalahuin. Kaya ikaw, kung pipiliin mong magrebelde sa Panginoon, hindi ka rin maglalaho ng ganon. Anong gagawin sa'yo pag nawala ka? Meron ka lang paglalagyan. Sabi mo sa kanila, may paglalagyan tayo. So, both yan in a negative and positive way. Kaya nga po, kung isipin mo, so, bakit yung mga pusa, pag nawala, nasaan sila, or mga puno, or pag nalanta sila? Actually, lahat ng nilikha ni Lord, kahit yung mga kalikasan, lahat po ng yan, meron po niyan sa heaven. At ang pangako din po ng Bible,
pag naglaho na po yung current na mundo, magkakaroon po ng bagong mundo. Ibig sabihin po, lahat ng nilikha ni Lord, hindi pwedeng maglaho lang ng instant. Kaya, hindi po pwedeng patayin ang kaaway para matapos na yung ligmaan na ito. Alam niyo po ang gustong patayin ng kaaway, kung sino? Ay, ng Diyos, kung sino? Ikaw yon. Ano yung papatayin ng Diyos? Alam niyo po ba ang totoo? Si Satan po at ang Diyos, parehas pong gustong patayin ka. Si Satan gusto kang i-kill, pero si Lord, ang gusto niya, you will be dead to self. So yun mga dead to self. Gusto ni Lord patayin ang iyong laman. Si Satan gusto kanyang patayin, kitilin. Pero makikita po natin, bagaman gusto ni Lord na mamatay tayo sa ating laman, ibig sabihin, hindi masunod ang ating mga sarili, beneficial po yun sa atin. Sabi mo sa kanila, para din sa'yo yun. Kaya ngayon, pag-usapan po natin, paano po papatayin ang pinakamatinding weapon ng kaaway. Sino po ang pinakamatinding weapon ng kaaway laban sa'yo? Ba't ako? Sino po ang pinakamatinding weapon ng kaaway laban sa'yo? Yan. Wag po ako. Hindi po ako yun. Ikaw yun. Kasi ikaw din yung lalabanan ng kaaway. Kaya ikaw din ang panlaban-laban sa'yo. So, let's talk about breaking the grip of selfishness. Breaking the grip of selfishness. So, ako po'y naniniwala that we are in a season na tayo po ay nais ng Panginoon na tayo po ay patayin sa ating mga sarili. Alam niyo po ba na sabi ng Bible, sa mga huling araw, ito, kasamaan sa huling araw, kauna-unahan po na magiging sitwasyon ng mga tao in the last days. Sino po naniniwala na sa last days na po tayo? Hindi nga lang po last days. Hindi lang po last day. Possible last hour, last minute pa. Bago po bumalik ang Panginoon. Ang sabi, sasama ng sasama ang sitwasyon ng mundo. At ito po ang senyales. Buksan niyo po ang inyong mga Bible sa 1 Timothy chapter... Ba't nawala? 2 Timothy po, chapter 3. Yan. 2 Timothy, chapter 3. Ito daw po ang kasamaan sa mga huling araw. Tingnan niyo po ang top 1. Sa verse 2, sabi po sa verse 1 po muna, simulan natin. Ngunit unawain mo ito, nakita na po ba? 2 Timothy, chapter 3. Ngunit unawain mo ito. Sabihin mo nga, unawain mo. Na sa mga huling araw, ngayon po yun, ay darating ang mga panahon. Sabihin mo nga, mga panahon. Ibig sabihin lang, hindi isa, maraming panahon. Ng ano daw po? Mga panahon ng kapighatian. Sa verse 2, ito daw po ang unang sign, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili. Sa ibang version, makasarili. Top 1 na sign na nasa last days tayo magiging makasarili ang maraming mga tao. Tutuloy ko po ang pagbabasa para lang po saktan tayo, pero hindi po yan na pag-uusapan natin yung mga kasunod. Pero makikita po natin, yung root ng lahat ng kasamaan na susunod din pong babasahin dyan, iisa-isahin, ay ang pagiging makasarili. Sabi po dyan, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, wag kakaway, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, sa mas mababaw na salita ay chismosa or chismoso. Mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ng kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Ang lahat ng nag-a-agree magsabi ng ouch. Naniniwala po ba kayo? Kumbinsido na po ba kayo na nasa last days tayo? Amen. Grabe,
parang kahit mga Kristiyano tayo, somehow yung ilan po doon, guilty po tayo. Amen po ba? Amen. Meron po tayo doon, possible na checkan doon sa listahan na yon. And kung hindi po nag-sink in sa inyo yan, assignment ko po sa inyo, i-meditate nyo po yung verse na yan. Makikita nyo po ang mga bagay na gustong i-deal ni Lord sa atin. Pero ang top 1 po doon, ang top 1, ano po ang unang sign daw na tayo nasa last days na ang mga tao ay magiging makasarili or maibigin sa sarili. At ayaw po ni Lord na tayo po'y maging maibigin sa sarili or maging makasarili. Bakit? Kasi makikita po natin yung effect niyan. Pero tingnan nyo po yung mga words na ito. Yung listahan ng words. Ang gitna po ng sin ay, letter I. Gitna ng pride ay, gitna ng lie ay, gitna ng crime, gitna ng Lucifer. So everything that is about self, actually, ang root po ng lahat ng kasalanan ay pride. Si Satan po, hindi po siya nangalunya, hindi po siya nagnakaw, hindi po siya pumatay, hindi po siya nagsinungaling or whatsoever. Ang una niya pong kasalanan ay inisip niya na yung sarili niya ay magiging higit kaysa sa Diyos. Ibig sabihin, kung yun ang naging kasalanan ni Satan, even until now, nagfo-flow po siya sa lahat ng kasalanan. The mother of all sin is pride. At yun din po ang dahilan bakit ang mga tao ay nagsisinungaling para proteksyonan ng sarili. Yun din po ang dahilan bakit maraming mga tao gumagawa ng krimen. Sabihin, ba't mo nagawa yun? Kasi nangangailangan ako, gipit na ako. Ba't mo nagawa yun? Kasi kung ano-ano ang sinabi niya sa akin, yung tao na yan, ganito ang ginawa sa aking pamilya, tungkol pa din sa self, sa I. So everything is tungkol sa self. Kaya nga po, ang nais ng Panginoon, kung tayo'y gusto po natin na sumunod sa Panginoon. Magsabi ng amen ang gustong sumunod sa Panginoon hanggang dulo. Amen. We want to stay in our faith until the end. Alam niyo po ang hinihingi ng Panginoon, buksan niyo po sa Bible po ninyo, Matthew 16, verse 24. Matthew chapter 16, verse 24. Sa lahat ng nagnanais sumunod kay Lord hanggang dulo, ito po ang sinasabi ng Panginoon. Matthew 16, verse 24. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So parang sinasabi ni Lord, hindi ka pwedeng sumunod hanggat ikaw hindi mo pa natatanggihan ang iyong sarili. Hindi ka pa namamatay sa iyong sarili. Kasi hindi iyon pwede. Hindi iyon maaari. Sabi mo sa kanila mo, hindi aari iyan. Kapag tayo po ay hindi papatay sa ating sarili, hindi po tayo pwede maging tagasunod ni Lord. Parang ang nanay mo, pag ikaw ay hindi nagbihis, ikaw ay hindi ko isasama. O kaya, pumunta ka sa isang hiking, ang suot mo ay panglangoy. Pwede po ba yon? Pwede naman, pero har-har ka siguro na maraming mga damo-damo doon. At the same time, naalala ko, merong isang instance na PE day pala, nung ako po estudyante, ako po ay naka-school uniform pagpasok ko ng school. Grabe yung kahihiyan, parang, nakakahiya, hindi ko alam, PE day pala ngayon. So lahat naka-PE uniform, ako lang po ang hindi. So kami po ay maggugugulong at mag-exercise at mag-i-stretching. Tingin niyo po ba, pwede po ba yung suot ko na school uniform? Hindi. So nag-end up, hindi po ako pinag-PE at kumbaga wala akong grade nung araw na yun doon sa ginawa namin. Bakit? Kasi kung ipipilit po yun, yung aking black shoes, magtututupi po yun. Yung akin pong pants, possible mawarak. Yung akin pong uniform, mag-aamusin kasi hindi po yun pang-PE. Alam niyo po ba na kung ikaw, nagnanais kang sumunod kay Lord, and you still love yourself so much, self-centered or selfish, self-focused, ang sabi ng Panginoon, hindi aari iyan.
Naalala niyo po kung kailan po sinabi din ng Panginoon ito na kailangan nating mamatay sa ating sarili. Nung mayroon pong nais sumunod kay Lord na isang lalaking mayaman. Ano po ang sabi ng lalaking mayaman? Ano po ang dapat kong gawin? Tinanong niya po para magpabibo siya na nagagawa ko lahat ng yan. Ang top 1 commandment, Christian, ano? O, di ba? Hindi nyo natanda yung pinag-usapan kahapon. Na dapat sambahin at paglingkuran. So sabi niya, lahat po yan nagawa ko, wag magsinungaling, wag mangalunya, wag ganito, ganyan. And then sabi ni Lord, Ops, sige, tama na yan. Nagawa mo yung 10 commandments sa ulo mo yan. Pero, ganito ang gawin mo. Pagbenta mo lahat ng iyong ari-arian, lahat ng iyong kayamanan, pamigay mo sa mahirap at saka ka sumunod sa akin. Ano pong nangyari? Nagawa po ba nung lalaki? Nung time na yon hindi. Hindi ko alam kung after 2 years ba, sumunod pa din siya kay Lord. Pero nung time na yon hindi. Kaya umalis po siyang malungkot kasi napakayaman niya. Hindi niya nabitawan yung lahat ng kanyang ari-arian. Ngayon kung iisipin, anong kasalanan ngayon ng lalaki kung nagagawa niya yung 10 commandments? Una, top 1 commandment pa lang, hindi na niya nagawa. Ano ulit ang top 1 commandment? Ang Diyos lang ang iyong sasambahin, walang ibang Diyos. Or siya lang, parang siya lang ang Diyos, ganyan. So, laglag na agad siya sa una palang commandment kasi na-reveal bigla na ang Diyos niya, ang Diyos ba ang Diyos niya? Hindi, ang kayamanan. Ang galing po ni Lord, no? Kasi sinabi niya, nagagawa ko lahat yung 10 commandments na yan. Biglang in-expose ni Lord. Makikita po natin, pag tayo nagmataas sa Panginoon, biglang ine-expose po niya yung mga dapat ma-expose sa atin. So in short, sabi ng Panginoon nung time na yon, kaya napakahirap para sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Magsabi ng amen ang gustong yumaman. Kahit sabi ni Lord, mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos, ang mayayaman. Ulitin ko po, gusto ko pong i-clarify, hindi po masama ang kayamanan. Hindi po masama ang yumaman. Pero ang masama, yung maging Diyos po natin yung kayamanan. Kaya, ang sabi ng Bible, mahirap para sa isang mayaman. Alam niyo po kung bakit? Alam mo yung sitwasyon niyan. Kung ikaw ay nagkaroon, kumbaga 50 palagi ang pera mo bawat araw. Tapos isang araw bigla ka nagka-500. Masaya sa pakiramdam mo, hindi? Ngayon, madaling gastusin or hindi? Madaling maubos pero mahirap bitawan. Mahirap pong ibigay sa Panginoon. Mahirap pong ibigay para sa pangangailangan ng iba. Madaling gastusin para sa sarili pero mahirap para sa iba. Ngayon, ano pong pinupunto ko? Kung ikaw sanay ka sa 50 at nagkaroon ka ng 500, hirap na hirap ka nang ibigay para sa ibang tao. Paano pa kaya pag 500,000 na yan? Tingin niyo, madali po bang ibigay sa ibang tao? Nauunawaan niyo na po ba yung young rich ruler kung bakit hindi siya nakasunod sa Panginoon? Kasi hindi niya kayang ibigay kasi para sa sarili niya yon. Ngayon, ang point po noon, mahirap po yun. Mahirap hindi mahalin ang kayamanan, especially pag naririyan na yan. Kaya ang sabi ng Panginoon, mahirap para sa isang mayaman. Kaya kung ikaw, nasa sitwasyon ka na hindi ka mayaman, mapalad ka. Sabi sa kanya, mapalad ka. Dahil ang Diyos ay sapat na at higit pa. Amen. Pero hindi rin yun reason para manatili po tayo dyan dahil sa Panginoon po may pagpapala, kaya kanyang payamanin. Amen. So, kaya kang payamanin ni Lord, pero hanggat ang puso po natin ay nagmamahal sa kayamanan, hindi po yun mangyayari kasi malalayo ka kay Lord. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, Lord, gusto ko malaging sa presensya mo, gusto ko palaging ikaw, gusto ko palaging maglingkod sa iyo, pero mahal mo ang kayamanan at the same time. Hindi po yun pwede. So, ang point, napakahalaga po sa Panginoon na tayo po bilang tagasunod ni Lord ay mamatay sa atin pong mga sarili. Mamatay po tayo sa I. Sabihin mo nga, I. Sabihin mo sa kanila mo, I, ba't ganyan? So, God wants us to die to ourselves. Ngayon, gusto ko pong ibigay sa inyo ang 4 na rason kung bakit kailangan mong mamatay sa iyong sarili. Kasi may epekto po ang I. Alam niyo po ang epekto ng I? 4 na letters na katabi ng I. Ano po yung 4 na letters bago mag-I?
F, G, H. Para nag-isip pa sila kung ano pang letters. Dahil lagi po tayong A, B, C, D, ngayon E, F, G, H naman tayo. Ito po yung apat na katabi ng I at apat na nakadikit sa pagiging makasarili or pagmamahal sa sarili. Una po, letter E, eternal damnation. Grabe, ang heavy naman yan. Tama po ang inyong narinig. Dahil ang isang tao, someone who is focused on self, cannot be a follower of Jesus. Ang isang tao po na nakatuon sa kanyang sarili ay hindi maaaring maging tagasunod ng Panginoon. Ang sabi po sa binasa po natin kanina ay, if you want to be my follower, sabi ni Jesus, you have to deny yourself. Sabihin nyo nga po, deny yourself. So kapag ang isang tao ay hindi pwedeng maging tagasunod ni Jesus, sabi po sa binanggit ko pong verse kanina, ang sabi ng Panginoon, napakahirap sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Kung babalikan po natin yung statement ni Jesus bago niya sinabi yon, sabi ni Lord, pagbenta mo muna ang iyong mga ari-arian bago ka sumunod sa akin. So, sinasabi po ni Lord doon na para makapasok ka sa kaharian ng langit, kailangan mong maging tagasunod niya. Tingin nyo po, ang isang taong hindi tagasunod ni Jesus, pwede po ba siyang mapunta ng langit? Hindi. Ano yung mo? Pwede pag nag-repent. Di, magiging tagasunod na yun ni Jesus pag yun ay nag-repent. So, ang isang tao na hindi tagasunod ni Jesus ay hindi qualified sa heaven. At ang isang tao na nagmamahal sa kanyang sarili, hindi pwedeng maging tagasunod ni Jesus. So, ang pagiging tagasunod pala po ni Jesus ay hindi lamang yung paglagay sa iyong bio sa Facebook ng Philippians 4:13. Or paglagay doon ng I am a child of God. Or pag-share ng Bible verse sa Facebook. Hindi pala po porke present ka sa church or present ka sa prayer meeting, ay tagasunod ka na ni Jesus. Naniniwala po ba kayo doon? Sabi yung iba parang revelation sa'yo, hindi pala ganon, hindi, wag na ako mag-church. Hindi po ganon. Pero ang point po, ang pagiging totoong tagasunod po pala ni Jesus ay pagkamatay sa ating sarili. So hanggat buhay pa, may buhay pa dyan sa iyong loob. And mensahe po ito sa ating lahat, kasi lahat po tayo pinapatay pa din ni Lord. Hanggat may buhay pa sa iyong loob, ibig sabihin, hindi pa buo ang pagsunod mo sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Kasi nung nakilala po natin si Lord, tinanggap po natin siya bilang ating tagapagligtas. Pero tagapagligtas lang po ba? Ano po yung kasamahan ng tagapagligtas? Panginoon. Tinanggap po natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabihin mga Lord and Savior. Marami pong Kristiyano, gusto nilang Savior nila si Jesus. Sino po dito gusto mong iligtas ka ng Panginoon mula sa kapahamakan sa impyerno? Amen. Walang tatanggi dyan. Pero, kakaunting Kristiyano, I believe hindi siya dito sa church na ito. Amen. Kakaunting Kristiyano ang nagnanais na maging Panginoon si Jesus ng kanilang buhay. Ibig sabihin po ng Panginoon, si Jesus ang masusunod sa iyo at hindi na ikaw. Doon po nagkakaroon ng diferensya. Kung titingnan nyo po sa Bible, sa dulo po ng Revelation, sa darating po na paghukom, may separation po na mangyayari. Ang lahat ng mga kambing, sabi ng Panginoon, ay nasa kaliwa. At ang lahat ng mga tupa ay nasa kanan. Yung mga nasa kaliwa, lipat na kayo dito. Na-joke lang. Sa paghukom po yun, hindi po ngayon. May ganun pong separation na magaganap. At hindi pala po lahat ng present sa church, lahat na nagpo-post ng Bible verse, ay nasa kanan. Bakit? Kasi may separation pong magaganap. Alam niyo po yung separation na magaganap? Malalaman kung sino talaga ang tunay na tagasunod ng Panginoon at ang hindi. At number one requirement ni Lord, kung iisipin mo, so ano ang requirement para maging totoo kong tagasunod ng Panginoon? Death to self. Sabihin mo nga, death to self. Pagkamatay sa sarili. Bakit? Kasi, uulitin ko po, ang number one requirement para maging certified tagasunod ka ni Lord, kailangan mong mamatay sa iyong sarili. Sino po dito gusto mong patayin ka ni Lord ngayong oras na ito? Amen. Yung nag-amen, yung interested, ay nasa journey po kayo. Don't worry. Magsa-start po yung journey na yan ang pagpatay ni Lord sa sarili mo. Pero,
Again, mahirap po yun. Pero ito po ang magandang balita. When you are dying to yourself, it is a sign that you are a follower of Jesus. Kaya nga po makikita po natin yung kaibahan ng gospel na pinreach ni Jesus sa gospel na pinipreach po ng marami ngayon. Yung gospel na pinipreach po ngayon, yayaman ka kapag nasa Panginoon ka, sasaya ang buhay mo, giginhawa ka, magiging the best ang buhay mo. Pag naging Kristiyano ka, it's a prank. Bakit? Kasi may mga kapighati ang dumarating. Of course, nag-uumapaw ang kagalakan sa ating puso, pero laging may kapighatian. Alam niyo po yung pinreach ni Jesus? Kapag sumunod ka sa Kanya, tatagan mo ang iyong puso sapagkat sa mundong ito ay napakaraming kapighatian. Sabi mga kapighatian. Alam niyo po kung bakit may kapighatian? Dahil gusto ni Lord na patayin ka. Patayin ang iyong sarili para totoong makasunod ka sa Kanya. Kaya nga po sabi po sa Mateo 7:21, ano po yung sinula nating verse? Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So hindi pala po porke tayo nagsasabi ng Lord, Lord, ay matik palangit tayo. Hindi pala po porke nagpo-post po tayo ng tungkol kay Lord, ay matik palangit tayo. Kasi hanggat kalooban mo ang ginagawa mo, hindi mo pa totoong Panginoon ang Panginoong Jesus. Kasi ang totoo lamang po na Panginoon niya, ang Panginoong Jesus, ay hindi na kalooban niya ang sinusunod, kundi kalooban ng Amang nasa langit. Ito po yung katotohanan. Ang nais po ng Panginoon, hindi na ikaw ang Lord mo. Kaya nga po, ang hinihingi po ng Panginoon kung tatanggapin natin siya ay pagsuko. Sabihin mo nga pagsuko. Sa isang digmaan, nag-wave na po ng white flag. For example, ang kalaban. Ano pong ibig sabihin ng white flag? Suko na, hindi na ako lalaban. Hindi ko na ipipilit ang aking sarili. Pag bumaril ba yung isang nag-wave ng white flag, ano ibig sabihin nun? Binaril niya pa yung kalaban. Isa lang yung bumaril. Ibig sabihin, nanghahamon ulit siya. Ibig sabihin, gusto niya pang lumaban. Alam niyo po, maraming Kristiyano, nag-wave ka na ng white flag nung sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Pero there are times, pilit mo pa rin inilalaban yung sarili mo. Wait lang, Lord, gusto ko kasi ito. Wait lang, Lord, mahal ko kasi siya. Ang pogi niya kasi. Ay, ang ganda niya kasing ngumiti. Wait lang, Lord, kasi yung family ko, pag ito sinuko ko, maghihirap yung pamilya ko. Wait lang, Lord, kasi kailangan kong ilaban yung sarili ko. Kailangan kong isipin muna yung sarili ko. Winave mo na yung white flag, sinuko mo na yung buhay mo sa Panginoon, pero pilit mong inilalaban yan. Alam niyo po, nagiging dahilan po yan para makompromise ang iyong kaligtasan. Bakit? Kasi pag inilaban po natin ang ating mga sarili sa Panginoon, nako-compromise po ang pagiging tagasunod natin kay Lord. Kaya po ang nais ng Panginoon ay death to self. Sabihin mo nga ulit, death to self. Kasi kung hindi mo i-embrace ang death to self ngayon, eternal death ang nag-aantay sa'yo. Pumili ka na lang ng kamatayang gusto mo. Masarap po ba ang kamatayan? Hindi. Ayaw po natin yan. Whether yan ay ngayon or sa susunod na buhay, ayaw po natin yan parehas. Pero mamili ka. Anong gusto mo? Yung kamatayan ngayon o kamatayan na pang walang hanggan sa hinaharap? Yung kamatayan na lang ngayon. Pipiliin ko na lang na mamatay ako, mahirapan ako sa mundong ito, patayin ni Lord yung aking pagiging makasarili, kaysa sa mamatay din naman ako ng pang walang hanggan, walang tapos akong pahihirapan. Alam niyo po, maraming mga tao ang foolish sa kanila po mga decision. Mas gusto nila yung enjoyment ngayon, and then hirap later, kesa sa hirap ngayon, pero mag-e-enjoy ka later. Sino po dito gusto mo yung naghihirap ngayon, pero enjoy later? Naghihirap ngayon, pero mag-e-enjoy ng pangwalang hanggan. Amen. Yun po ang nais natin. Kaya ang hinihingi po ng Panginoon, we die. Tingnan niyo po ang sabi sa Colossians 3, verse 5 to 6. Sige po, open your Bible. If you have your Bible with you, Colossians 3, verse 5 to 6. Sabi po dito, patayin ninyo. Sabihin mo nga, patayin ninyo. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Pag sinabing makalupa, ano-ano iyon? Tingnan po natin ang iisa-isahin naman ni Pablo. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa, at
kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, ibig sabihin pala, ano po ang meaning ng kasakiman sa mababaw na Tagalog? Pagiging makasarili or selfish. Sinabi dyan, ano daw po ang katumbas ng pagiging sakim? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ibig sabihin pala, kapag ikaw ay sakim or makasarili, hindi ang Diyos ang totoo mong sinasamba, kundi ang iyong sarili. Kaya ang katumbas po niyan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tingin nyo po, mabigat po bang kasalanan sa Diyos o hindi? Mabigat. Possible, some of you, nangongondem ka. Yung mga yan, sinasamba niya ng mga Diyos-Diyosan. Yung mga yan, ganito yung ginagawa niyan. Hindi tunay na Diyos ang pinaglilingkuran nila. Grabe kang manuro, pero nalimutan mo na may kasakiman ka pa sa iyong sarili. At ang sabi ng Bible, yung mga lumuluhod sa Diyos-Diyosan ay pareho mo lang kung ikaw ay may kasakiman or pagiging makasarili. Bakit? Kasi sinasamba mo din yung Diyos na hindi tunay na Diyos. Ang sinasamba mo ay ang iyong sarili. Ngayon, mabigat po ito, pero kailangan po natin itong malaman dahil ang hinihingi po ng Panginoon, tayo po ay maging selfless. Ay mga selfless. So ano po ang unang effect ng selfishness? Letter E, eternal damnation. Kaya kung iniisip mo, ay madali lang naman yan, yung bagay na yan, or hindi naman yan masyadong mabigat yung pagiging selfish. Hindi po. Malaking kasalanan po yun kasi pagsamba yun sa Diyos-Diyosan. Kapag lagi nating center or focus ay ang ating sarili. Second thing po na effect ng selfishness, ano pong sunod sa E? F. Second po ay fear. Sabihin mo nga, fear. Ang isang taong makasarili po ay matatakutin. Alam niyo po kung bakit? Kasi mahal na mahal niya ang kanyang sarili at ayaw niyang siya ay mapapahamak. Kaya ang effect po nito ay fear. Mariinis yung mga revelation yun sa iba na, grabe, fear. Pagiging makasarili agad pag matatakutin or pag matatakutin, makasarili agad. For example, magpipreach ng gospel. Ayaw mong i-preach ang gospel, anong nararamdaman mo sa loob mo? Takot. Pero kung susuriin mo, bakit ako natatakot? Anong sagot? Nahihiya. Bakit ka nahihiya? Kasi baka ganito ang sabihin. Ay, baka ako'y saktan niyan. Ay, baka isipin niyan, ako ay nababaliw, nasisiraan na. Ay, baka isipin niya, ako'y wala na sa aking sarili or kabaitan. Ay, baka isipin niya, ako'y dadalhin ko siya sa kulto or kukuhanan ko siya ng pera. Sinong iniisip mo nun? Sarili. Kaya ka natatakot kasi iniisip mo ay sarili. Ngayon, kaya effect po ng pagiging makasarili ay pagiging matatakutin. Kasi ang takot po, response po ito ng katawan para proteksyonan mo ang iyong sarili. For example, meron po akong termos, ay takore. Takore. Inilapat ko sa'yo. Ano magiging reaction mo? Matatakot ka, magugulat ka, parang iiwas ka. Eh yung takore po, hindi naman mainit, hindi ko naman ginamit. Takot ka pa din kasi gusto mong protection ng sarili mo mula sa init. Alam niyo po ba may pag-aaral na ginawa, yung in-experimento po na yung isang pusa ay nilagay po sa stove tapos meron pong pagkain dun sa stove at meron pong kawali. Nung una po, hindi mainit yung kawali, kinain po nung pusa. Nung pangalawang experiment na ginawa, bagong luto po yung pagkain, mainit po yung stove, mainit po lahat. Nung nagsunggab po ang pusa kasi akala niya malamig, ay napaso po yung pusa. Tingin niyo po ano mangyayari dun sa pusa? Babalik pa ba siya sa lutuan? Hindi na. Ganun po yung naging resulta ng experiment po na yon. Kahit malamig na yung pagkain, every time hindi na siya babalik doon. Bakit? Kasi nadala na siya at natakot na siya. Gusto niyang proteksyonan ang kanyang sarili. Alam niyo po, ganun po yung nagiging effect sa atin when we are so focused in ourselves. Ang dami po nating takot sa ating buhay kasi gusto mong proteksyonan ang iyong sarili. Kaya nga po, ang hiya ay sign talaga po ng pride. Nay, nahihiya ako. Kain na ikaw. Ay, hindi na po. Busog po ako. Nakakakain ko lang po. Pero ang totoo, gutom ka na, hindi ka pa kumakain.
nanatili kang gutom, mas gusto mong manatiling gutom kesa kumain at lunukin ang iyong hiya. Kasi ano ang reason? Kung uhukayin mo, ano ba ang reason ko? Bakit ayaw kong kumain pag inaalok ako ng pagkain kahit gutom naman ako? Ay, baka isipin ako'y patay gutom. Baka ako'y isipin wala akong pambili ng pagkain. O ako'y naghihirap na. Kaya ako'y magtitiis na lang ako. Kung huhukayin mo, hindi naman talaga hiya yung problema. Ang hiya ay pride. Bakit? Kasi ayaw mong sasabihan ka ng masama. Nagpipreach ako, takot ako, ganyan. Hindi ka talaga takot. Pagmamahal sa sarili ang iyong kailangang idil. Bakit? Kasi kaya hindi tayo makapangalan ng salita ng Diyos, takot tayo sa sasabihin ng iba. Baka isipin ganito. Baka ganito ang gawin sa akin. Love of self. Kaya nga po, ang mga tao, ulitin ko po, ang mga tao na mahal ang kanilang sarili, selfish, hindi po namamatay pa sa sarili, sila po ay matatakotin. Honest fear. Kaya ako po ito nasasabi kasi ako po, nararanasan ko po yan at naranasan ko din po yan. Every time that I experience it, lagi ko lang sinusuri yung sarili ko na ano ba yung kinakatakot mo? Mahal mo lang yung sarili mo kaya ka natatakot. Naalala ko po, isang situation, ito pong pulpit na ito ay bunga po ng kahirapan. Kahirapan. Ng struggle. Ito po ay pinanganak noong conference. Naalala niyo po ba sa mga nakaabot? Mga ilang araw na lang po bago mag-conference, isa po sa pinoproblema namin, wala tayong pulpit. Nanghihiram kami, nagme-message kami sa mga church or sa mga friends natin. Wala kaming mahiraman ng pulpit. So sabi namin, kailangan natin magpagawa na lang. Nag-inquire po kami ng pulpit na gano'n, isang tusok lang, tapos may glass. Ang mahal. I think mga 10K plus nung time na yon. Or baka hindi lang. Wala na po tayo ng pera. Kami po noon, isang kahig isang toka lang, isang kahig isang toka. Kahit wala naman talagang kakahigin, tumutuka. Alam niyo ba kung bakit si Lord nagpapatuka? Yan. So, meron siyang ibinibigay sa atin. So, in short, daily bread lang. Kaya nung time po na yon, dahil sa mga gastos para sa conference, kung hindi niyo po alam, milyones po yung nagastos sa conference na ginawa po natin dito. Kung tatanong niyo saan galing ang milyon, sa Panginoon. Bakit? Kasi wala po kami mapakitang milyon kahit po ngayon. So, milyon po yun. Pero itong pulpit po na ito ay 700 pesos lamang. Alam niyo po kung paano yan. We are praying, Lord, tulungan niyo naman kami. Paano yun? Walang pulpit. Ang hirap alam nga naman, walang pulpit si na Pastor Vlad doon pag nag-preach, ganyan. So, hanap po kami, uli po kami. Ngayon, pagpunta po namin sa isang gawaan ng mga kahoy doon sa Pinagkawitan, naghanap po kami doon. Nakita ko po itong kahoy na ito, retaso na po yan. Kumbaga, yan po ay, gagawin sana atang lamesa, pero nandun sa isang tabi. Sabi ko, ang ganda naman ito, pwede na itong magkano po ito pag pinagawa namin ito, tapos papatungan lamang po ng plywood, ganyan, na makapal, ganyan. Sabi, anin nyo kailangan po namin ng parang pulpit, ganyan yung nalagay po sa unahan. Sabi niya, lectern, sabi nung gagawa. So, ang tingin po sa aming mag-asawa ay kami po ay mga estudyante siguro na may project na awang-awa siya. Hindi sinabi yung presyo, ginawa na lang niya. Kami tuwang-tuwa. At sabi ko, grabe, ito pa, buo, solid wood po yan. Parehas, ito lamang po yung plywood. Parehas quality po yan. Good po yan na wood. Ngayon, habang kinikater niya po kami, may conviction po sa akin na sharean po yung lalaki ng Word of God. And ipag-pray ganyan kasi kumbaga para makilala niya si Lord. Alam niyo po, ito po yung pinagsisisihan ko na po ngayon, wag niyo po akong husgahan, hindi ko po sinunod si Lord. At iniisip ko, baka kasi mahadlangan, baka kasi hindi niya ituloy pag nalaman, ay kami pala may malaking conference doon, tapos kung saan ba mapunta pag nag-share ako ng Word of God. So, may takot po sa heart ko, at the same time, may takot po na baka kung ano nang isipin sa amin or baka mahalan pa niya or kung ano man. Ang dami ko pong consideration, so hindi ko po sinunod. Nagawa po ito, alam niyo po yung presyo after niya pong gawin, 350 pesos. So wala siyang pintura, hindi pa siya kinis, pero 350 lang po yung siningil sa amin. Nung tinanong ko, magkano po ito, ganyan. And I-expect ko po mga 1K man lang, pero 350 po yung sinabi niya. Bayad po kami and we're so thankful kasi wala na nga po kami nung time na yon. Paglakad po namin, kailangan namin maghanap ng papintahan. Pagpunta po namin dun sa isang papintahan, tinanggap niya. Kahit rush po yun, tinanggap niya. So, favor na naman ni Lord. Pagtanong namin kung magkano, 350 pesos. So, kabuuan niya po ay 700. Meron na po tayong pulpit na pintado. Ang ganda pa po ng number 7. Para sinasabi ni Jesus, ako ang bahala sa inyo.
No? So, number niya po yun. Pero, doon po sa storya na shinare ko sa inyo, nabalitaan ko po after ng conference, na yung lalaki na gumawa po nito ay pumanaw na. Pumanaw na po. So, heartbroken po talaga ako doon. Grabe, Lord. Hindi ko alam kung narinig man lang niya ba yung gospel. Kaya pala ang tindi ng conviction mo nun. Pero dahil po sa akin pong fear, na baka kung anong isipin niya, baka mahadlangan, hindi ko po sinunod yung conviction. Ngayon, I'm just praying na sana, I'm hoping na sana may someone na nakapag-share sa kanya kahit hindi ako sumunod. Kasi ilang months pa po yun bago nangyari na siya po yung nawala. Pero I think that year or basta few months after that, nawala po yung gumawa nito. And sana, magkita po kami sa heaven at mag-sorry ako sa kanya na sorry, hindi ko na-share sa'yo yung word of God. Buti lang may ibang nag-share. I am hoping still, and I'm regretting that na nagpa-control ako dun sa takot. Alam niyo po ba, pag tayo po ay nagpa-control sa ating takot or minahal natin ang ating sarili, mapipigilan po tayo para magawa yung pinapagawa ng Panginoon. Mababound po tayo ng takot kasi we love ourselves. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, die to yourself. Sabihin mo nga, die to yourself. Selfish people are fearful people. And fearful people are confined people. Kapag tayo po'y makasarili, tayo po'y matatakotin. At pag tayo po'y matatakotin, tayo po'y laging limitado. Hindi po tayo pwedeng magamit ng Panginoon. No? Kaya bilang parte po ng pagsunod natin sa Panginoon, ang sabi ni Lord, alisin mo ang anumang takot na mayroon ka. Basahin po ninyo ang inyong mga Bible, Matthew 10:28. Matthew 10, verse 28. Sabi po dito ni Lord, at huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan. Ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sino daw pong kakatakutan? Kundi katakutan ninyo siyang makakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. So sinasabi po dyan ni Lord, huwag mong sobrang mahalin ang iyong sarili na sobrang takot na takot kang mamatay. Maglilingkod ako kay Lord, pupunta ako doon sa gawain ng Panginoon, maulan. Hindi muna ako pupunta at maulan at gawa ng Siyempre ako ay magkakasakit. Sa sobrang pagmamahal natin ng ating sarili, minsan pinapahiya tayo ni Lord. Hindi ka pupunta kasi maulan. Nung kaorasan na ng pagpunta mo sana, ano pong biglang mangyayari? Titila. Naranasan nyo din? Naranasan. Or pinagpalit mo si Lord dahil may gagawin ka sa school. Nung kaorasan na may gagawin sa school, anong nangyari? Na-cancel ang pasok. Or meron kang trabaho, pagpapalit mo sa gawain sa Panginoon. Hindi muna ako. Siyempre, gets naman. Ako yung nagtatrabaho. Uunahin ko ang trabaho, siyempre. Anong papakita ng Panginoon? Hawak ko kahit trabaho mo, biglang nawala ng pasok sa trabaho. Makikita po natin, anumang ipagpalit mo kay Lord, kaya ni Lord niyang alisin in an instant. Pero pag pinakita mo na takot ka sa Kanya at hindi sa bagay na anuman pwede mong katakutan, hindi sa boss mo, hindi sa school, hindi sa grades, hindi sa health, na baka naman ikamatay ko na, ako naman ipagod, na ulan pa, nagbabagyuhan, syempre pwede namang hindi muna ako pupunta. Pag pinakita mo yung takot mo sa Panginoon more than sa takot mo sa health mo, takot mo sa panahon, takot mo sa boss, takot mo sa trabaho, takot mo sa school, ay papakita ng Panginoon na siya ang Diyos na makapangyarihan na tunay mong sinasamba. Kasi ang takot mo ay sadyang nasa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang matakot sa makakapatay ng iyong katawan. Matakot ka sa makakapatay ng iyong kaluluwa. Nakaka-bless po yung nakaraan, yung wedding na amin pong inatenan. Kung nakita po ninyo, wedding po ni Yela and ni Pastor Ricky. Sobrang nakaka-bless po ang kanilang faith. Nakaka-encourage habang kami po yung magkakausap. Gusto sana na namin silang i-encourage. Pero alam niyo po, pagkausap mo sila, hindi ikaw mang-i-encourage sa kanila. Sila ang mang-i-encourage sa'yo. Nag-end up po yung pag-uusap namin, kami po yung malungkot, pero at the same time, nahahamon. Bakit? Kasi grabe po yung pananampalataya nila. Hindi yung mag-serve kami kay Lord, worship, ganyan. Grabe po yung nag-worship ka habang, sabi niya ang description niya, para siyang sinasaksak ng paulit-ulit sa buong katawan dahil po doon sa kanyang sitwasyon. Imagine, masaksak ka ng isang beses, masakit hindi? Masakit. Yung paulit-ulit, napakasakit po nun. Pero yung makita mo siya, grabe, mag-worship pa siya, mag-worship dance pa yan siya kahit sobrang hirap na hirap pa siyang gumalaw.
nakakahamon po yung faith. Kahit po nung time na yun, sumunod po sila sa conviction ni Lord sa kanila na magpakasal na. Sumunod po sila. Bakit? Kasi hindi health ang makakapigil sa akin sa paglilingkod sa Panginoon. Cancer ka lang, ang Diyos ko makapangyarihan sa lahat. Sitwasyon ka lang, pinipigilan mo lang ako, pero ang Diyos ko makapangyarihan sa lahat. Imagine, kaya habang kami po yung nag-uusap-usap, grabe no, kahit na yung mga pinagdadaanan tayo, nag-uusap kami mag-asawa, parang lumiit yung pinagdadaanan natin nung makita natin, ganito kalaki yung pinagdadaanan nila. And nakakahamon po yun sa faith. Alam niyo po, yun po ang nais ng Panginoon, na huwag kang matakot sa makakapatay ng iyong katawan. Matakot ka sa Kanya na kayang pumatay ng iyong katawan at kaluluwa pareha sa impyerno. Kaya, die to self. Sabihin sa katawa, die to self. Pangatlo po, ano po yung third letter? G. Letter G. So, effect po ng pagiging selfish ay grounding yourself in offense. Grounding yourself in offense. Ang isang taong makasarili ay madali pong ma-offend. Alam niyo po kung bakit? Kasi madalas po, sabi ko nga po sa inyo, ang epekto po ng pagiging makasarili, gusto mo laging proteksyonan ng iyong sarili at kaunting sagi ay ikaw ay nasusugatan. Sabi nga nung mga matatanda, nung tayo po yung mga bata, at ikaw ay nadanggil laang, ay parang papaya. Kaunting sagi ay umiiyak. Alam niyo po, ang sabi po ng Bible, marami pong pag-aaway, hindi pagkakaunawaan, ang root po ay dahil meron kang gustong makuha na pang sarili mo. And naunawaan ko po ito nung ako po ay nagkaroon na ng asawa. Sa mga may asawa, naunawaan mo ang aking sinasabi na, opo daw, may kabataang umopo. Hindi, kasi danas niya sa kanyang nanay at tatay. So, marami pong mga hindi pagkakaunawaan ay dahil iniisip mo ay iyong sarili. Ay, hindi mo na ako hinahag. Ay, hindi mo ako pinagluto. Ay, hindi mo ako ginising. Ay, hindi mo ginawa to sa akin. O ay, hindi mo ako pinaglingkuran. Marami pong pag-aaway. Ang dahilan ay self. Kasi ba't mo to ginawa sa akin? Ba't hindi mo to ginawa sa akin? Akala ko ba gagawin? Akala ko ba hindi? So, naggulong-gulo ka na kasi it's all about self. And sa personal experience ko po, may mga ganun din po akong feeling na hindi ako nirespect ng tao na to. Na-offend ako. Siyempre kasi parang inisip ko, hindi ako ni-respect. Pero may rebuke po si Lord doon sa akin na hindi mo kailangang habulin ang respect ng tao. Ang tao, i-respect ka nila kapag ka-respect ka. Pag dinisrespect ka, baka dahil meron kang ginagawang hindi ka respect. So ang balik pa din ay rebuke pa din ni Lord sa self. Or parang iniisip mo, ay pagpasok ko ng church, pansinin niyo po ang mga na-offend po sa church, walang pumansin sa akin. Ba't di ka na-offend na hindi mo sila pinansin? Nakaka-offend sa church. Offend ako dyan sa church. Ang tinanong ko, bakit ka na-offend? Kasi hindi ko sila pinansin. Na-offend ako. Meron po bang na-offend kasi hindi naman sinang iba? Wala. Ang na-offend, yung hindi ka pinapansin, hindi kasi ako pinansin, kaya ako na-offend. So, ang root po ng offense ay pagmamahal sa sarili. When we love ourselves so much, ine-etsapwera lang ako ng tao na yon. Mula po pagkabata, may ganun po akong sense and na-discover ko po, spirit of rejection po yon na pinalaya po ako ng Panginoon nung nalaman po natin yung freedom niya. Na nafe-feel ko po everywhere I go, parang ako ay nire-reject. Parang pagtatawanan ako sa ganito, sa ganyan. Iba't ibang source ng pagtatawa. To the point na growing up sa school, alam ko na yung mga barkadahan na rejected ako doon. Kaya hindi ko napagsisiksikan ng sarili ko. Growing up, friendly po ako sa lahat, pero wala po akong tropang sinasamahan. Sila po noon, may mga tropa po sila. Barkadang walang iwanan. Hashtag yan. So, mga ganyang grupo-grupo. Ako, wala po akong ganong grupo. Friend ko sila lahat, pero wala akong kagrupo. Kasi nafe-feel ko po, everywhere I go, feeling ko nire-reject nila ako. I am isolated. Alam niyo po kung bakit? Kasi I love myself so much. Ayaw kong ako'y susugatan nila. Ayaw kong ako'y makakanti. Ayaw ko na may magagawa silang masama sa akin.
So, ang root pa din ay pagmamahal sa sarili. And when I got to know that nung unang nakilala ko po si Lord, actually, yun po yung dinil niya sa akin, na hindi mo kailangang hanapin ang identity mo sa opinion ng tao. Ang identity mo ay nasa akin. Ikaw ay anak ko at ikaw ay mahal ko. So, kailangan po nating malaman, hindi mo kailangang mahalin ng sobra ang iyong sarili. Hindi po ibig sabihin na, ay, magkakain na nga ako ng junk foods. Magpapakasasa na nga ako sa junk foods, sa pansit canton, sa soft drinks kasi makailangan daw mamatay sa sarili. Demonic po yan. Hindi po yan yung sinasabi ko. Hindi mamatay literal. Kailangan mo mamatay doon sa loob na mayroon ka, pero hindi yung physical na katawan. Pag pinatay mo ang iyong sarili, suicide po yan. Pero kailangan mo matay sa iyong laman. Ang point po, ang sinasabi ko po sa inyo, marami pong pag-aaway-aaway at di pagkakasundo-sundo, ang root po niyan ay self. Ayaw niyo pong maniwala, buksan niyo po ang inyong Bible, Santiago 4. Hindi. 2 to 3. Santiago 4. Pag Santiago 4, 14 agad. Santiago 4 verse 2 to 3. Sabi po dito, kayo'y naghahangad at kayo'y wala. Magsabi ng amen ng mga wala. Magsabi ng amen ng mga wala na gusto makatanggap. Amen. Yun. Mas marami nag-amen. Kayo'y naghahangad at kayo'y wala. Kayo'y pumapatay at kayo'y nag-iimbot. At kayo'y hindi nagkakamit. Kayo'y nag-aaway-away at nagdidigmaan. Kayo'y wala at hindi kayo humihingi. Sabi sa verse 3, kayo'y humihingi at hindi tumatanggap sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan. Sabihin nyo nga masamang dahilan. Upang gugulin ninyo ito para sa inyong mga kalayawan. So ang sentro daw po ng pag-aaway-away ay dahil mayroon kang gustong makuha. Kaya pag hindi mo nakuha, anong nangyayari? Nagpapamanglit. Kaya pag sa Batangas, nakakita ka ng nagpapamanglit at isang matandang sinaway sila, ano gang inyong hindi po gayaan, ano gang inyong pinagbabahanggan? Ibig sabihin, ano gang inyong pinaghahatian na tuong hindi kayo magkasundo? Kasi yung pinagbabahanggan po, malalim na salita sa paghahati, na meron kayong gustong makuha. May bahagi kang gustong makuha, kaya nag-aaway. Kaya po sa Batangas, pag nag-aaway, ano ga ang inyong pinagbabahanggan? Kasi ang mga nag-aaway, may gustong mapala, may gustong makuha. Pansinin nyo po, yung away na huli mong naranasan, ano ang dahilan? Ay, nag-away kami dahil siya ay late. Late ba talaga siya or dahil nag-antay ka, kaya ka nagagalit? May ganyan po ako, nirebuke sa akin ni Lord. Na nag-set kami, may time, especially nung kami po'y bagong mag-asawa, ganito ang oras, pag ganing oras tayo liligo na ha. Isa po yan sa pinag-aawayan po namin about sa oras. Pero nirebuke po ako ni Lord na nagagalit ka ba dahil hindi nasunod yung oras? Or nagagalit ka ba dahil nasagi ang pride mo? Dahil hindi nasunod ang sinabi mong pinag-usapan. And minsan, ganun po yung kinakagalit natin. Nagalit tayo hindi naman dahil sinuway niya ang Panginoon or dahil may ginawa siyang kasalanan. Nagalit ka dahil hindi nasunod ang gusto mo. Nasunod niya yung gusto niya pero sa'yo hindi. Ano ang bunga? Nagpupuyo ka ngayon sa galit. Ikaw ngayon tong galit na galit. Bakit? Dahil hindi nasunod ang gusto mo. Pero yung sa katabi mo nasunod. Kaya parang feeling mo na isahan ka. Isa pa pong kinagagalitan ko personally, galit po ako sa kasinungalingan. Sino po dito galit ka sa kasinungalingan? Galit po ako dyan. Pag ako'y pinagsinungalingan, ako'y nagpupuyos din po sa galit, lalo po noon. Ngayon po, iba na kasi na-receive ko po yung rebuke ng Panginoon. Kasi one time, ako'y nagagalit kasi ang sinungaling ng taong to, haratang halata ko siya nagsisinungaling. Hindi mo ako mapapatalon sa patag, sabi nga ni Bidig. Huwag mo akong pinapatalon sa patag, yan. May parang feeling ko, alam ko nagsisinungaling siya, huling-huli na siya. Nakakainis, hindi. Pero na-receive ko po yung rebuke ni Lord. Ang rebuke niya, naiinis ka ba dahil sa kasinungalingan? O naiinis ka kasi naisahan ka? Naiinis ka ba dahil sinungaling siya? O naiinis ka ba dahil napagtripan ka? Dahil nabilog ang ulo mo, napaikot ka?
And napahukay po ako noon. Aba, oo nga no. Kaya pala ako gigil na gigil sa galit kasi pinagmuka akong, wag mo nang sabihin, eng-eng. Sa mas mababaw na salita. Pinagmumukha mo akong eng-eng. Kaya kagalit kasi pinaikot ka. Ikaw ang biniktima, ikaw ay nilinlang, nagmukha kang eng-eng. So hindi ka talaga galit sa kasinungalingan. Galit ka kasi naisahan ka, pinaglaruan ka. Ang sentro pa din ay sarili. I-take po natin yung oras na ito. Kailan ka huling nagalit? Ano ikinagalit mo? Yan ba talaga ay magandang dahilan? Kung magandang dahilan po yan, okay po yan. Like, nagalit ako kasi minaltrato niya yung tao na yon and sakop ko siya, so kailangan ko siyang pagsabihan kasi nang maltrato siya. So, may reason yung galit mo and galit siya dahil merong tamang rason. Pero yung galit na kasi na-bypass ako. Kasi nasabihan ako ng masama. Kasi pinaramdam niya sa akin ganito. Ganito ang pinapamukha niya sa akin. Kaya ako galit. Pag self po yung center niyan, isa po yan sa sign, positive, na merong kailangang mamatay sa iyong loob. Kasi ang isang taong patay, hindi po ma-offend. Nakakita na po ba kayo ng taong patay na na-offend? Nasa kabaong. Burger na ang ilong na rin. Tapos, grabe ka naman sa akin, patay na nga ako. Meron po bang ganon? Walang taong patay na na-offend. Wala po. So, pag may na-offend pa dyan sa loob, may kailangan pang patayin. May kailangan pang patayin. So, ang point, kapag tayo po ay makasarili, ang nangyayari po, madali po tayong ma-offend. No? It's easy to offend someone na selfish. Pero ang isa pong taong patay ay hindi na po ma-offend. The more you love yourself, the easier it is to offend you. Offense is a fruit of loving oneself. Alam niyo po si Jesus, tingin niyo po ba, si Jesus po ba, na-offend po ba siya nung siya po ay tao, nasa mundo? May mga bagay po siyang ikinagalit, pero hindi niya po pinersonal yung mga bagay na yon. And more of yung galit niya, ang root ay dahil sa paglapastangan sa Diyos at hindi sa Kanya. Ang point ay, ang offense po ang dulot po nito or ang dahilan po nito ay dahil po sa pagmamahal sa ating sarili. When you are focused on yourself, tatandaan niyo po ito, kahit anong bagay pa yan, mula sa pinakamaliit na bagay hanggang sa pinakamalaking bagay ay pwede mong ika-offend. Hindi ka naniniwala, binati ka kanina. Uy, ang ganda mo naman ngayon. Dapat, uy, grabe, thank you. Uy, grabe na ako niyan. Bakit naman naisip na maganda ako ngayon? Hindi, ang naisip mo, so ano ako ng isang araw, ang pangit ko? Ano, lagi akong pangit? Maganda ako ngayon, tapos pangit ako lagi? Sinabihan ka na nga na maganda, na-offend ka pa. Uy, grabe, ang fresh mo naman ngayon. So ano ako, layot ako lagi, ngayon lang ako fresh. Di ba, parang binati mo na fresh, binati mo na maganda, pero ikaw pa din yung na-offend. Gumagawa po ka ata, So ano ako, pangit? Gumagawa po lang ako. Parang sinabihan ka na nga ng maganda, kinaka-offend mo pa. Sabihin ko po sa inyo, kahit pa yan ay bato, pwede mo yang ika-offend kapag ikaw ay masyadong focus sa iyong sarili. Kaya ang nais po ng Panginoon ay death to self. Sabihin mo nga, death to self. So, let us be founded sa identity natin sa Panginoon na hindi po natin kailangang ma-offend sa sinasabi ng tao sa atin kasi in the first place, tayo po ay patay na, kaya hindi na po tayo para masugatan pa or mamatay pa. Walang taong patay na pwede mong patayin ulit kasi tawag na po doon ay double dead. So baboy lang po yon na pwede mong patayin ulit. Pero pag ikaw ay patay na, hindi na po yan i-effect. Whether yan po ay criticism, whether yan po ay opinion, katotohanan, or kung ano man, we will not be destroyed. Kaya yung mga tao po na focus din po sa self kapag sila ay iyong pinuri, sinabihan ng maganda, ganyan. Kain-kain nung mga papuri na yon. And tatandaan niyo po ito, kapag ikaw ay namumuhay sa papuri ng ibang tao, mamamatay ka sa kanilang kritisismo.
Kapag pinapakain ka ng mga papuri ng tao, pag ikaw sinabihan ka na ng masama, ano mangyayari? Halos mamatay-matay ka. Bakit? Kasi may masama silang sinasabi sa'yo. So if you live on people's praises, you'll die from their criticism. Pang-apat po, ano po yung last letter bago po ang I? H. Ayan, patungo na tayo sa I. Anyway, H. So, ang last po natin na effect ng pagiging selfish ay hindrance to be used by God. Hindrance to be used by God. Pag sinabi po nating hindrance, ibig sabihin kahadlangan. Ang mga tao na sobrang focus po sa sarili ay hindi po magagamit ng Panginoon effectively para sa kanyang kingdom. Dahil nga po, puro sarili po ang kanyang iniisip. Baka anong isipin sa akin ng tao na ito? Baka ganito ang kanyang gawin sa akin. So, nahahadlangan po tayo. Kasi ang Diyos mo ay ang iyong sarili. Kapag ang Diyos mo ay ang iyong sarili, ibig sabihin ikaw lagi nasusunod, gusto mo lagi ang nasusunod, hindi mahirap para sa iyong sundin ang gusto ng Diyos. Kasi wala kang pakialam sa gusto ng Diyos kapag gusto mo lagi ang masusunod. Hindi ko alam kung nakakita na po kayo ng tao na yon na gusto palagi siya ang masusunod. Huwag na po kayo magtuturo. Turo na lang sa self. Amen. Yan. Di ba? Parang isipin, ba't ka nagagalit? Kasi hindi mo nga ito nagawa. Hindi mo ito ginawa. Ba't di mo ito ginawa? Kasi nga ganito, wala akong pakialam. Ba't di mo yan ginawa? Yan. So, ganun din po tayo pagharap natin kay Lord. Parang iisipin natin, hindi ko susundin ang gusto ni Lord kasi gusto ko lagi ang susundin ko. And minsan hindi mo yan kailangang isipin na ako hindi pwedeng susundin mo ang gusto ni Lord. Ay, biling ko sa iyo sarili ko. Sarili mo lang ang susundin mo palagi. Hindi po. Walang taong ganoon na kinakausap ang sarili niya para sabing sarili mo lang ang susundin mo. Madalas hindi tayo aware dito na dahil laging nasusunod ang ating mga gusto, ang ating sarili, madalas nadidisobey na din natin ang Panginoon. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, hindi ka maaaring maging tagasunod ko kapag hindi ka pa namamatay sa iyong sarili. Kasi ang mga nais sumunod sa akin, kailangan tanggihan ang kanilang sarili at saka sila susunod. Bakit? Kasi tayo po'y tinatawag na tagasunod at hindi mga taga-suway. Sino po dito mula sa pagiging taga-suway, ngayon tagasunod ka na ng Panginoon? Amen. Sana true. Yung mga sana true. Kaya nga po mahirap sumunod sa Panginoon kasi ang hinihingi niya po talaga ay pagsunod. Na hindi na po sarili natin ang ating sinusunod, kundi ang Diyos na. Dati, tayo po ay sarili natin ang sinusunod natin. Kaya nga dati magagalitin ka, ngayon hindi na. Amen? Dati magagalitin ka. Alam mo ang trigger ng galit mo palagi? Pag hindi nasunod ang gusto mo, hindi nasunod ang sinabi mo, hindi nasunod ang pinapagawa mo, ano nangyayari? Nagagalit. Kasi nga, ikaw pa ang Diyos mo. Pero ngayon na si Lord na ang Diyos mo, hindi nasunod ang gusto mo, baka Lord, ito ang gusto mo, magtitiwala ako at kakalmahin ko ang aking sarili. Mga Kristiyano, sa mga madalas dito na hindi nangyayari ang gusto mo, tapos galit na galit ka, baka pag-expose yan ni Lord sa'yo. Na anak, kung bakit ka nagagalit ngayon, ine-expose ko, pinapakita ko sa'yo na hindi pa kalooban ko ang nasusunod mo palagi, kundi ang gusto mo. Kaya pinapakita muna ni Lord sa ibang tao. Nagagamitin niya ang iyong katabi, ang iyong asawa, gagamitin niya ang iyong kaibigan, ang iyong ka-church para hindi masunod ang iyong gusto. At makita mo na ba, ganyan pala ang nangyayari sa aking normal na buhay. Ang gusto ko pala ang nasusunod at hindi ang gusto ng Panginoon. Sige po, open your Bible sa Philippians 3:19. Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon sa mga taong ganoon. Filipos, chapter 3, verse 19. Sabi po dito, ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan. Magsabi ng amen ang iniligtas ng Panginoon sa kapahamakan. Amen. So hindi tayo ito, amen? Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos. Amen?
Hindi nakatanggi, parang hindi nakailag. Alam niyo po kung bakit tinutukoy dito? Yung mga tao daw na yun na mapapahamak ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos. Alam niyo po kung bakit tiyan ang tinutukoy? Kasi pag kumalam, yun po yung pinapakinggan. Walang pakialam, kahit pagpe-pray, pag kumalam are, wala mo na yung prayer na yan. Bible, tinapay ng Diyos, hindi, gusto ko'y pandesal. Pag kumalam ang tiyan, ang gusto iyon ang masunod. Ngayon, illustration lamang po ito na sinasabi ng Panginoon, yung mga tao po na yon, hindi talaga ako ang Diyos nila. Ang Diyos ng mga tao na yun ay kanilang sarili. Kasi pag kumalam yung kanilang pagnanasa, I'm not just talking about food. Hindi lang physical na food. Basta may pagnanasa sa loob, sundin ang sundin. Kaya nga po ang isang tao na sinusunod po yung kanyang laman, hindi po pwedeng maging Diyos ang Diyos mismo. Bakit? Kasi ang Diyos niya ay sarili. Kasalanan, kamunduhan, kalayawan, pagnanasa. Ngayon, masakit po ito, pero ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Amen? Kaya, sabi po dito sa binabasa po nating verse Philippians 3, verse 19, tuloy po natin. Sabi po doon, at ang kanilang kahiyan, ang kanilang kapurihan na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Kaya if we are those persons na sinusunod po natin ay ang ating sarili, ang nais po ng Panginoon, surrender yourself fully. Maring, nagsuko na ako, nagpray na nga ako ng sinner's prayer, nakailan na nga akong response sa altar call. Nagsuko na ako. Hindi po, ang nais ng Panginoon, totoong pagsuko. Isuko mo yung pagmamahal sa iyong sarili para tuluyan kanyang magamit. Kung inisip mo, ba't ba ganun? Hindi ako magamit ng Lord. Bakit sobra akong hindered palagi, limited? Hindi ako makausad, hindi ko magawa ang pinapagawa niya. Kasi baka may kailangan pang patayin. Baka buhay pa yung nasa loob, kaya siya ang nasusunod. Ngayon, of course, naniniwala tayo, may evil spirits, may demonic spirits, pero alam po natin, ang main weapon ng kaaway, hindi naman agad evil spirits. Ang ginagamit niya laban sa iyo ay ikaw mismo, sarili mo. So, kaya yan po yung nais patayin ng Panginoon. Kasi pag patay na yan, hindi na yan magagamit laban sa'yo. Tingin niyo po ba, mga sundalong pinatay, sila po ba'y makakalaban pa ba sa digmaan? Hindi na. Kaya nga po ang gusto ng mga tao pag nagdidigmaan, mamatay yung kanilang kalaban. Ngayon, makikita niyo po, kung hindi po kayo kumbinsido, makikita niyo po ito. Hanggat ikaw ay hindi papatay sa iyong sarili, lahat ng iyong ginagawa para sa Panginoon, pwedeng mapawalang kabuluhan or hindi ka na umusad, mas-stuck ka na, hindi ka na mag-grow. Kasi ang Panginoon po, tumitingin po siya sa puso. Kapag nakita ng Panginoon na pang sarili ang iyong motibo, hindi yan ipoprosper. Alam niyo po, nasa revival season po tayo. Marami po mga kabataan gusto pong maging man of God so-and-so, maging powerful and anointed man of God, maging propeta ganito, pastor ganito, apostol ganito. Gusto ng mga title. And there's nothing wrong with that call kasi ang Panginoon nagre-raise up talaga siya, tumatawag talaga siya. Pero pag makasarili po ang ating motibo, i-expose po yan ni Lord. At hindi po yan mag-grow. Maraming mga Kristiyano gusto nilang malaking following. Ang habol nila ay pang sarili. Walang masama sa malaking following kasi doon ka magagamit ni Lord. Pero kung pang sarili po yan, i-expose po yan ni Lord at hindi po yan magpa-prosper. Naalala ko po, isang beses na in-expose po ito ni Lord, yung pang makasariling hangarin in my personal life and not just in me, sa aming apat nung kami po ay nagsistart sa gawain. So ito po ay confession, ngayon ko lang po ata ito sasabihin in public. Hindi ko alam, possible na sabi ko na din before. Yung dahilan, bakit po na-move, ito po yung reason bakit yung retreat, yan, na-mention kanina yung retreat. Sa mga nakasama ng retreat, meron po tayong unang place. Tapos merong sumunod na place na doon natin ginanap instead na doon sa una-una. Ito po yung reason. Kasi naalala ko po noon, 4 po kami magkakaibigan, we are praying and then inactivate po ni Lord yung amin pong mga pang-receive sa Kanya ng mga revelation. So, ako, si Elmi, si Bel, si Madge, yan, kami pong 4. Iba-iba po kami ng way. So, I describe this as this. Yung kay Bel, more of siya yung eyes nung team. Kasi visionary siya. Habang nagpe-pray, guys, nakita ko ganito. May nakita kong ganito. Yan. So,
hindi ko sure yung ganito, pero ganito yung nire-reveal ni Lord sa akin. Yan. And then si Elmi, more of siya yung tenga. Yan, more of hearer yung kanya. So, makaka-receive siya ng revelation, naririnig niya yung boses ni Lord. Ang kay Madge nun, more of nose. Yan. Nose kasi smell, more of discerning. Like siya yung magsasabi, there's confirmation sa kanya in her spirit when it is legit or it is from the Lord. And there's also confirmation kapag, guys, slow down tayo kasi may something off sa akin sa bagay na yan na gagawin natin or sa pupuntahan na yan or sa ganito. There's something like discernment in the spirit in her. Again, iba-iba po kami ng way. Hindi naman lahat si Bel lang yung nakakakita. I also experienced that. Hindi lahat si Elme lang yung nakakarinig or hindi lahat si Madge lang yung nakaka-discern. Pero ang point, yun yung strong dun sa amin sa team. And personally, yung sa akin ay more of, sinasabi ko sa kanila, parang ako yung utak ng the rest ng mga senses, ganyan. Na parang magpupush lang when I know it confirms within me or sabihin ko yung wisdom behind this and tatry ko sa kanilang explain, pumasok sa akin yung verse na ganito. So, ganun kami somehow nagwo-work. Ngayon, sa situation po na yon, balik tayo sa retreat, kailangan po natin mag-asikaso. Behind po dun sa gaganapan po na yon ay mga politicians na kailangan po naming lapitan para kami po ay matulungan. Ngayon, ang kabutihan po ng Panginoon, bago kami lumapit sa politicians, nagre-reveal po siya ng word para sa kanila. Yan, sabi ni Lord, ito yung situation ng politicians na yan, ganito yung situation niya, ito yung sabihin mo sa kanila. So, nireveal ni Lord yung kailangan naming sabihin. Ako yung tagaharap kasi marireceive ng team and then ako na yung gagawa, ako na yung haharap sa kanila, nandun lang sila sa backstage tapos ako yung haharap sa politicians. Ngayon, ang naging atake ko po personally, sasabihin ko muna yung word ni Lord for that person. Magko-confirm, gulat na gulat po yung politicians. Ay, paano mo nalaman? Ba't mo alam niya ang bagay na yan? Amazed na amazed po siya. And then sa dulo, I'll pray for that person. Masama po ba yung ginawa ko? Hindi. Hindi, ang ganda. Pero saka ko hingin yung pabor after kong sabihin yung word. Tingin nyo po ba ibibigay or hindi? Ibibigay. I mean physically, ibibigay. Bakit? Kasi parang, credible tong tao na to. Alam niya yung pinagdadaanan ko, tunay yung Diyos niya. Alam niyo po yung tawag doon, manipulation. Sinabi mo yung word para meron kang makuha. Ngayon, napuntahan po namin yung mga dapat puntahan. Akala namin, okay na. Kasi sinasamahan tayo ng Panginoon. Pero dahil pang makasarili ang hangarin, natuloy po ba naganapin yung event doon? Hindi. Pinakita po ni Lord, like laglag kayo sa part na yun. Just because binigyan ka ng word ni Lord, doesn't mean na iparating mo agad yun ng magandang paraan. At hindi porke tama ang iyong mga gustong sabihin, ay tama mo na agad iyon maipaparating. There are times na i-expose ng Panginoon yung ating pagiging makasarili, pagmamahal sa ating sarili, at ipapakita nyo yun sa pamamagitan ng paghadlang sa mga plano mong gawin. And nung time po na yun, doon po na-expose na okay, kasi masyadong selfish yung ating motive. Ang gusto ni Lord, katagpuin yung tao, pero ang nasunod yung gusto mo para makuha yung gusto mong makuha. Kaya sabi ng Bible, gusto mong makuha ang gusto mong makuha, kaya nagpapatayan kayo, nag-aaway-away kayo. Kaya hindi mo lalo matanggap ang mga bagay na hinihingi mo. Kita niyo po, some of you are praying, ito naman ni will naman ito ni Lord. Sino naniniwala dito na ang financial blessings will ni Lord sa buhay mo? Pagtungkol yan sa sarili mo, kahit will yan ni Lord, huwag kang magtaka kung bakit nahahadlangan. Kahit ang kalooban ni Lord ay kagalingan, pero ang alam ng Panginoon, after mo makuha yung kagalingan, sa bagay na yun, matagal mong pinagpe-pray, kung ano-anong gagawin mo sa buhay mo, magpapakalayo-layo ka sa Kanya. Possible mahadlangan yung kagalingan na yun. Will ba ni Lord ang kagalingan o hindi? Will niya. So, kahit pa will ni Lord yung bahay, yung lupa, magandang trabaho, kahit paano yung hinihingi mo, will yan ni Lord, kahit will yan ni Lord, pagmakasarili ang iyong hangarin. Tandaan niyo po, hindi yan ipagkakaloob ng Panginoon. Some of you, pinagkaloob na ni Lord, pero makikita mo, unti-unting binabawi ng Panginoon kasi nagiging tungkol na sa iyong sarili. For example, Lord, nagpe-pray ako ng trabaho kasi para makapagbigay ako sa gawain, para magamit ako para sa iyong kaharian.
Nung una nga, nagtrabaho ka, nagbibigay ka nga. Nung tumitindi ng pangangailangan, unti-unti nang nawawala yung pangako mo sa Panginoon. Magtatagumpay ang trabaho o hindi? Hindi. Naalala ko noon, may ganyan po akong commitment. Lord, bilang ako magandang cellphone. Pag nagkaroon ako ng magandang cellphone, pang video ko, mag-vlog ako. Hindi pa yung vlog era kasi kinoconvict ako ni Lord mag-vlog, mag-video, mag-post about Him. Hindi pa po nun kausuhan. Ito po ay 2018 bago pa po yung era ng mga vloggers, mga influencers. Matindi na yung conviction sa akin ni Lord. Lumipas ang isang taon, binigay ng Panginoon. After that, nalimutan ko ng sinabi ko. Alam niyo po, after a few months, yung cellphone na yun, nabasag yung camera. Buo yung cellphone, camera lang yung basag. Pinagtiisan ko ng maraming taon yung cellphone na yun, nabasag ang camera, yung front lang meron, pero yung high quality niya na camera, hindi ko nagamit ever. Bakit? Kasi pinagdamot ko na kay Lord. Pang sarili na yung gusto ko. Hindi na talaga yung para sa ibang tao. Name it. Yan man po ay bahay. Sabi mo, Lord, bigyan mo kami ng bahay, papagamit ko sa iyong bahay na yun. Magkakaroon doon ng Bible study, magiging tuluyan na yan ng iyong mga lingkod. Ike-cater ko lahat ng mga lingkod mo, papadala mo sa bahay namin. Pinagkaloob ng Panginoon, nalimutan mo ang iyong pangako. Magpa-prosper ba yung tahanan na yon? Hindi. Sasakyan man yan, Lord, bigyan mo ko ng sasakyan, papagamit ko ito sa'yo. Pinagamit mo nga sa Panginoon nung start. Pero habang tumatagal, mga arinawiwili na. Kalapit-lapit 8 pesos, di pa makapamasahe, lagi nakasabay. Mahal mo ang iyong sarili. Kapakanan, more than the people na pinagkomitan mo. Tingin mo, magpa-prosper yung sasakyan. Magugulat ka, isang araw, babawiin niya ng Panginoon. Trabaho man yan, whether yan ay kakayanan, Lord, i-restore mo ang aking boses. Lord, bigyan mo ako ng kakayanang tumugtog. Lord, bigyan mo ako ng kakayanang mag-drums. Lord, bakantihin mo ang aking schedule, pagandahin mo ang aking schedule, papagamit ko lahat ito sa'yo. Ginawa ng Panginoon. Some of you, naranasan mo yan. After a few days, after a few weeks, kamusta na ang pangako mo sa Panginoon? Tanong mo sa kanila, kamusta na? When it is about self, nahihinder po tayo para magpagamit kay Lord. And sad story, ito po ay kwento ng marami po sa atin. Iba't iba lang ng muka, pero kanya-kanya tayo niyan. And gusto ko po kayong bigyan ng babala. Kapag sobra mong minahal ang bagay na yan, na pinangako mo sa Panginoong ibibigay mo sa Kanya, magugulat ka isang araw, tatanggalin niya yan. Grabe ka naman, Lord. Parang si Jonas, naalala nyo? Nagkaroon ng lilom, ang init-init. Wow, thank you Lord, nagkaroon ng lilom nung inalis ng Panginoon. Nagalit. Kasi grabe ka Lord, ba't mo binigay pa yung puno na yun? Tapos alisin mo sa akin, ang init-init dito. So, kayang-kaya ng Panginoon alisin lahat ng yan. Makikita nyo po yan sa mga videos. Hindi ko alam kung nakita nyo yung video nung isang araw na sa India. Nakita nyo po yun, great flood and landslide. Winipe out po yung mga bahay. Yung mga tao na nasa taas, umiirit sila, ganon, para makarating sa kanila yung warning na may paparating na baha. Winipe out po ang lalaki ng mga bahay. Hanggang ngayon, daan-daan po ang nawawala, natabunan po ng baha. Lahat yan, whether baha, bagyo, mga sakuna sa iyong buhay, makikita mo, anumang bagay na ipagdamot mo sa Panginoon, mawawala yan. Mawawala yan. Tingnan mo ngayon, ano na yung mga nawala sa buhay mo. Hindi ko sinasabi na dahil pinagdamot mo yan kay Lord, pero i-assess lang po natin ang ating sarili. Ganun ba natin kamahal ang ating sarili? Ang mga bagay na yan? Kaya nga po ang sabi ng Bible, ang sino man na magmahal sa kanyang sariling buhay ay mawawalan nito. Pero ang sino man na itanggi ang kanyang buhay ay magkakaroon nito. Kaya nga po, same principle, whether yan po ay pera, sinasabi po natin, ibigay mo yan sa Panginoon kasi pag binigay mo yan sa Panginoon, kaya niyang ibigay more than that. And subok po namin yan. Again, nag-testify po yung aking asawa nung nakaraan. Consistent testimony po yun. And tama po ang inyong narinig. Even us, we have that lifestyle to give. Kasi subok po namin ang Lord. Parang ganito lang po yung prinsipyo na yan. Ganito kahigpit ang hawak mo sa pagpapala ng Panginoon. So sobrang tindi ng hawak mo, wala ka ng pangsalo. Pag nagbuhos si Lord, nakaganito ka, may pansalo ka ba? Wala, kasi
nakaganito ka. Pero pag yan ay bukas, daluyan yan. Sino po dito gusto mo maging daluyan ka? And one thing I know, sa gripo po na daluyan ng tubig, tuloy-tuloy ang agos, natutuyo po ba yung gripo na yon? Hindi. Bakit? Kasi tuloy-tuloy po, bukas po siya para maging daluyan. Hindi lang po ito sa pera, kalakasan, ay ako'y pagod na, ako'y pagod sa trabaho, sa aking pamilya, ako hindi na makakapagpagamit sa Panginoon. Nauunawaan naman siguro ako ng Panginoon, amen? Ba, nag-amen pa, nagtanong pa sa kanyang reklamo. Alam niyo po ang totoo, pag damot mo yung kalakasan na yan sa Panginoon, makikita mo yung sarili mo, lalo kang manghihina. Ito na lang kalakasan na mayroon ako. Pero pansinin niyo po, yung hinang-hina ka, bago ka pumunta ng church, nung pumunta ka, nagpagamit ka kay Lord, ano nangyayari? Lumalakas. Personally, danas ko po yan. May instance po ganun. Trangkaso talaga yung buong katawan. Sobrang sakit ng lahat. Pagtayo ko sa stage, instantly, inalis po ng Panginoon. Yung trangkaso. Danas ko po yan, whether yan ay sa kalakasan, sa pera, sa sakyan, bahay, katalinuhan, talento, ano man po yan. Ang sabi ng Biblia, pag ibinigay mo yan, ang Panginoon, bibigyan ka niya pa ng lahat ng yan. Sino po dito gusto mo pa ng more? Kailangan mo din ng more na magbigay at more na i-offer yan sa Panginoon. More na mamatay tayo sa ating mga sarili. Dahil the more tayo po mamatay sa ating sarili, the more po tayo na tayo po ay gagamitin niya. No? Hindi tayo mahadlangan. So, ang nais po ng Panginoon, tayo po ay patayin niya para tayo po ay kanyang magamit pa. And sino po dito gusto mo pang mas magpagamit kay Lord? Amen. The more kang magpagamit kay Lord, the more kang magagalak, the more kang isusustain, the more kanyang palalakasin, palalaguin. Sino po dito mas gusto mo pang lumago? Mas lalago ka kung mas magpapagamit ka. Naalala ko po noon, dumating po ako sa point, nung ako po'y unang Kristiyano, sobrang makasarili. Alam niyo po yung katindihan ng aking pagiging makasarili? Dumating po yung point, iniisip ko, ay, ang mama, ang papa, ini-invite ko sila sa church. Nakailang invite ako, ayaw sumama. Sabi ko, ayoko na nga. Nag-try na nga ako ayaw pa. Yan. Nag-pray naman ako, nag-try ako mag-invite, ayaw. So sa isip-isip ko noon, yain na nga, I'm still praying for their salvation. Pero dumating po ako, honest confession po ulit ito, ng sobra kong pagiging makasarili, na inisip ko na siguro, okay na yun, at least ginawa ko yung part ko. Pagdating ko naman ng langit, sabi doon, papawiin ang lahat ng luha. So kahit kaiyak-iyak na yung pamilya ko'y nasa impyerno, papawiin ng Panginoon ang aking luha. Okay ako sa langit. Huwag niyo pong gagayanin yun. Demonic po yun. Ang tawag po doon, selfishness. Sabi mga selfishness. Buti na lang. Sabi mga buti na lang. Buti na lang ang Panginoon po ay pumapatay ng ating laman. Alam niyo po, pinatay po talaga ako ni Lord. Maraming series yun, pero isa sa malaking blow sa akin bago po nangyari yung salvation ng buong family. Isang araw ako po, gabi galing po ako sa gawain, nagpagamit para sa Panginoon, maraming mga kabataan ang napalakas. Pag-uwi ko sa bahay, nandun po ako sa may kanto, sa pinagkawitan. Nakasalubong ko po ang aking isang tita at sabi niya, Joey. Ayan, Joey po ang aking palayaw mula po bata. Mukha po siguro akong Choco. Hindi ko po alam kung bakit. Pero sabi niya, Joey, ikaw gay nalago pa. Yan. Ikaw ang matanong noon, masakit hindi? Sabi ko, bakit? Sabi ng iyong mama kaya daw hindi naman sila napunta sa church, kaya hindi sila nasamay, gawa mo din. Sabi, nagagamit ka sa ibang tao, tapos sa ating pamilya, hindi ka magamit? Yun po yung sinabi niya. And ako noon, wala, speechless yan, parang ganyan. Parang ganyan. Kasi iniisip ko nun, oo nga, tama siya. Ang sakit po nun. Ka-offend po yun, pero pag uwi ko ng bahay, hindi po offense ang aking naramdaman. Ako po yung humagulhol sa iyak. Dahil totoo nga po, naiiyak na naman ako kasi naalala ko. Ligtas naman na yung family ko. Totoo nga po, parang nga nagagamit ako, Lord, sa ibang tao, pero sa family ko hindi ako magamit. And iniisip ko, nabalikan ko, kasi sobrang mahal ko ang sarili ko.
Mas iniisip ko yung opinion nila, baka sabihin nila, ganito rin nangyari sa'yo, sinabihan ka nilang baliw, ganyan. Baka ganito yung isipin nila. And dahil sa pagmamahal ko po sa aking sarili, hindi po ako magamit ni Lord. And you know what? To all of you na naririto, possible gusto ka din gamitin ni Lord. Hindi lang sa iyong family, sa maraming mga tao, but because of your love for yourself, hindi ka magamit ni Lord. Parang okay ka na, okay na ako mag-church, okay na ako magpa-prayer meeting, sapat na yun. Pero alam niyo po, hindi. Ang pagiging tagasunod ng Panginoon, you have to die to yourself. And when you are dead to yourself, doon ka lang talaga magiging totoong tagasunod ng Panginoon. And alam niyo po, yun po yung gusto ng Panginoon gawin sa atin ngayong oras na ito. Gusto po niyang patayin ka. Kasi as long as you're living, hindi ka pwedeng maging tagasunod ng Panginoon. As long as you're living, hindi ka pwedeng magamit ng Panginoon. Okay na guys, umatras na yung luha ko. Tagal. Bumalik na siya. Sabi, balik ka na, wala namang pampahid. Thank you po. And so, uulitin ko po. Salamat po sa tissue. Saver. Prophetic po ito. Saver. Tagapagligtas. Amen. And so, ang nais po ng Panginoon, tayo po ay magamit niya. Pero hindi po tayo magagamit hanggat tayo po ibuhay pa sa ating sarili. Iniisip mo yung comfort mo, mahirap mag-pray. Nang iniisip mo yung pahinga. Na iniisip mo ay, deserve ko namang matulog. Ay, deserve ko naman na kumain ng masarap. Ay, deserve ko naman maging okay ang aking pakiramdam. Hanggat sarili mo ang iyong iniisip, God cannot use you to pray. Iniisip mo yung sitwasyon, iisip mo ng tao, ganun pag ako'y nag-share ng Word of God sa kanya. Hanggat iniisip mo yung kapakanan mo, hindi ka magagamit ng Lord mag-share ng gospel. You're praying for your family, hanggat iniisip mo yung itsura mo, iisipin nila sa'yo, hindi ka magagamit ng Panginoon para sa kanila. And kung babalikan natin yung top 1, this is the top reason, may kapahamakan para sa mga taong makasarili. Uulitin ko po yung binasa nating verse kanina, sa huling araw, ang mga tao ay magiging makasarili. Wala po yan sa church, amen. We have to die to ourselves. Kasi ang totoo, tayong mga Kristiyano, totoo pa din yung verse na yun sa atin. And what God wants for all of us ngayong oras na ito, tayo po ay mamatay sa ating mga sarili. Okay lang po ba tayo pong tumayo ngayong oras na ito? And that will be our prayer. Sino po dito gusto mong manalangin na patayin ka pa ni Lord sa iyong sarili? Amen.